Dahil dumating na nga yung araw na birthday ni Tito, ay nagtulong-tulong na kami para i-prepare at lutuin lahat ng mga handa nito. Nilinisan na nga muna nila ito ng mabuti bago iluto. One for all for one. Bali si paring Jerwin nga lahat tumira ng laman loob para ito ang unang lutuin. Dito nga sa gilid ay inumpisan na ni Ninong na maggisa. Si Ninong nga pala ay taga Cordon na isa sa masarap na magluto. Inumpisan niya nang lutuin tong laman loob ng pato na gagawin niyang dinuguan. Para sa akin nga mga ka-eko, may bagay na bagay talaga to, pampulutan. Nilalaga na nga rin namin itong pato na may tanglad para mawala nga yung lansa nito at hindi ganong mamantika. Kaldereta nga pala ang luto nito para bagay na bagay sa pang-ulam. Kaya nga inunang niluto tong dinuguan para kung sinong gustong uminom ay meron na kaming ihaharap. Pagkatapos nang nailagay itong pato ay agad-agad na itong iginisa kasi matagal-tagal ang pagluto nito. Habang naggagayat nga ako ng sibuyas at bawang dito ay napansin ko si paring Jerwin na talagang focus sa paglilinis nitong kambing. Sinunod na nga ang ginisa ni Uncle dito yung laman loob ng native na manok na gagawin ding dinuguan na kung ayaw nila dito sa pato ay meron silang pagpipilian. Habang nakatambay nga ako dito sa likod ng pinaglulutuan ay napansin kong marami na naman bunga tong suha. Sobrang tamis nga nito na hindi mo na kailangan ng asin para isawsaw. Kahit nga sobrang tirik ng araw ay patuloy pa rin kaming nagluluto, buti na lang andito kami sa ilalim ng puno. Dumating na nga ang ibang pangdagdag sa handa ni Tito na mapapalaban na naman ako maghiwa nito. Bumili nga sila dito ng 10 kilong karne ng baboy na gagawing pang-igado. Dahil marami pa silang niluluto ay inumpisan ko nang hiwa-hiwain to. Sobrang mapapabilis talaga ang trabaho kung tulong-tulong. Dali-dali na nga nilang nilinisan tong karne ng kambing. Habang dumating na nga tong dalawa kong lolo na tutulungan ako maghiwa dahil mahilig sila sa hiwa. Nilagyan na nga rin nila ng tomato paste itong kalderetang pato na para maging maganda yung kulay nito at malinamnam. Hinalo-halo na nga lang muna ni Tito to para agad-agad na itong maluto. Ilang minuto nga ang nakalipas ay ito na nga yung bubungad sa'yo. Ang sarap-sarap talagang ikanin nito. Sabaw pa lang mapapatatlong subo ka na. Pagkatapos ng linisan yung kambing ay inuna na nga ni Ninong lutuin tong papaitan. Na bakit kaya kahit dumi ng kambing ay sobrang sarap nitong kainin. At dahil di pa kami tapos magluto ay alas 12 na to ng tanghali kaya naisipan na rin namin kumain. Pinili ko nga tong ulo ng tilapia dahil isa to sa paborito ko. Dito nga sa probinsya ay isa sa pinakamagandang gawin ay magsalo-salong kumain. Ilang minuto nga ang nakalipas ay niluto na rin namin tong igado na isa sa pangunahing handa dito sa probinsya. Dito nga sa gilid ay nilagay na nila tong coke sa icebox at lalagyan ito ng yelo para pagkatapos mong kumain ay mapapaburp ka talaga. Kaya shoutout nga sa mga mahilig uminom ng coke dyan pagkatapos kumain. Iniihaw na nga rin tong pangmalakasang dinakdakan ng kambing at dito nga sa tabi nito kumukulo na nga itong tinolang native na manok. Pagkatapos nga namin nahiwa tong dinakdakan ay talagang nilamas-lamas na ni Erpat to kasama yung maraming sibuyas. At dito nga sa baba, dito na yung kalderetang pato. Nakasama nga pati ulo. Naluto na nga rin dito yung papaitan natin. Ang sarap talagang magsabaw-sabaw dito. Naaminin nyo man o hindi, sa mga mahilig sa pinapaitan dyan ay sabaw pa lang talaga nito ay ulam na. Sinaing na nga din pala itong isang silyasing bigas na pinakulo nga pala muna nila bago ito ilagay. Chinek na nga muna pala ni Erpat dito kung malambot na tong papaya para handa nang ilagay yung talbos ng sili. Naluto na nga rin pala yung isa sa paborito ko, itong sinampalukang kambing na sobrang mahal nga kung orderin mo ito sa karinderya. At yun na nga, naluto na nga itong tinolang native na manok na lagi nga itong hinahanap-hanap lalo na ng mga galing sa abroad. Pagkatapos nga namin nagluto ay nagpahinga lang kami saglit. Tapos inihanda na nga itong mahabang lamesa at magpapakain na mamaya. Habang nag-aantay nga kami ng mga bisita, inumpisan na rin naming uminom. Ilang minuto nga ang nakalipas ay nilabas na nga nila Manong Ayin itong ulam. Nagtulong-tulong na nga sila nila paring Onyok at nila Kuya Jeff para mapabilis nga talaga yung trabaho. At andito na nga sa lamesa lahat ng ulam na niluto namin simula kaninang umaga. Na maraming salamat nga sa lahat ng mga tumulong na hindi dahil sa inyo hindi mapapabilis ang pagluluto. Nag-refill na nga din pala dito si Birthday Boy para sa mga mahilig sa sabaw. Sinamahan na nga dito ni Tito Leomar dahil mainit-init nga itong sabaw ng kambing. At bago nga kumain ay kinantahan na nga muna ito si Birthday Boy. Happy. At ayun na nga, nagumpisa na nga yung bakbakan mga ka-eko. Maraming salamat nga sa lahat ng mga bisitang pumunta. Hindi na namin kayong maisa-isa. At pagkatapos nga nilang kumain ay kanya-kanya na nga silang pumesto. Kung nag-enjoy ka man sa video kong ito ay maaari mo man akong i-follow at share para sa susunod kong video ay nakatutok ka pa rin.